buong araw namang hindi na umulan dito sa malaking bahagi ng Isabela mula sa ako'y kukumpara kahapon na talagang matinding na nalasa itong bagyong Nika. Pero kahit na hindi na umulan buong araw, ngayon lang halos nagsisimulang magsibaha sa ilang mga lugar. Ang iba naman talagang hindi pa rin humuhupa ang tubig gaya dito sa Barangay District 1 sa Kawayan City sa Isabela. Sa aking likuran nga talagang umaabot pa na hanggang dibdib yung taas ng tubig dito. Kaya naman marami sa mga kabahayan nagsilipat muna ng lugar dito sa may kalsada. Dito muna sila naninirahan pansamantala dahil hindi na nila mapuntahan at hindi nila matirhan itong kanilang mga bahay sa taas pa rin ng tubig. Kumpara daw noong mga nakaraang taon, aabot lamang ng 2 oras, huhupa na dapat kaagad yung tubig dito sa lugar. Pero ngayon, halos 10 oras na talagang hindi pa rin bumababa yung tubig or mabagal yung pagbaba ng tubig. Yan ay dahil yung mga tubig na nanggagaling din sa mga bundok at mga probinsya malapit sa Isabela nakakadagdag dito sa Cagayan River na dahilan kaya umaapaw yung ilang mga bridges dito sa probinsya. Actually, nasa 7 tulay ang umapaw na nga dito sa Isabela, kaya naman ilan sa mga barangay din ang na-isolate na. Kanina, meron tayong pinuntahan na isang barangay na na-isolate dito sa Kawayan City kung saan naabutan pa natin yung ilang mga stranded na residente. Although nasa 200 meters lamang yung distansya sa pagitan ng mga na-isolate na barangay, pero aabot kasi sa mahigit 30 talampakan yung lalim ng tubig doon at malakas pa rin yung current o agos ng tubig. Kaya naman tanging mga rescuers lamang ng Kawayan City CDRRMO ang nakaka-assist sa mga stranded na residente sa lugar. May naka-preposition naman na mga relief goods or relief packs sa mga talagang pinangangambahang mag-isolate na mga barangay dahil nga sa mga biglaan na magkakaroon ng baha in some parts of the province. Ngayon, talagang nagpakawala na rin ng nasa 2 meters yung Bagat Dam at isang gate ang binuksan dyan. Kaya naman isa rin ito sa mga posibleng maging dahilan kaya magkakaroon o matataas yung tubig dito sa Cagayan River na ang ending hindi lang dito sa Isabela, ladies, kundi hanggang doon sa Cagayan kung saan yun ang pinakasumasalo na nakararanas nga rin ng pagbaha. At pinangangambahan din nila itong ang bagyong Ophel baka makadagdag ito in the coming days. Yung binabanggit nga ninyo dahil talagang tatamaan itong same provinces na nakaranas mula nung bagyong Marce at dito nga sa bagyong Nika. Kaya naman talagang yung mga residente at yung mga otoridad bagay na nangangamba sila. Dito sa Isabela, mahigpit yung pagpapatupad nila ng liquor ban. Isa ito sa pinagmamalaki nila kaya hanggang ngayon 0 casualty sa kanilang lugar dahil nga bawal uminom at bawal magbenta ng alak sa kasagsagan ng bagyo. Kasi according sa kanilang observation in the past years, kapag pinapayagan yung ganitong pagbebenta at pag-inom ng alak, yan daw yung mga pasaway sa paglikas at pamamahagi ng mga ayuda na nag-e-end daw sa casualty. May mga nasasaktan, may mga nasasawi dahil sa mga hindi sumusunod sa utos ng mga otoridad. Maricel. Mon, bago tayo lumayo, pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano yung nasa likuran mo? Residential area ba? Tama ba yung tingin? Sabi mo nga kanina parang hanggang dibdib ba? Tama? Yung baha pa dyan? Ano bang lugar yan? Oo. Ito sa District 1 ito, Barangay District 1 sa Kawayan City, Isabela. Pero yung area na to, yung pwesto ko ngayon, actually nasa bungad lang tayo. Pero doon, pag pumunta pa doon sa pinaka likuran at looban, hanggang dito na yung baha. So more than 4 feet or almost 4 feet na yung taas ng tubig dyan sa lugar. Kaya naman yung mga residente, mga nasa 8 to 10 houses yung nakatira dyan, walang choice kundi manatili muna sa kalsada malapit din sa area. Ayaw nila sa evacuation center kasi nga hindi nila maiwan din talaga itong mga lugar. Kasi tansyado naman daw nila. Ang sinasabi nila, tansyado naman nila na bababa na daw itong tubig at saka hindi naman daw talaga agad-agad tumataas yung baha dito sa kanilang lugar sa tuwing nagkakaroon ng kalamidad. At kahit ilang araw na matapos ng kalamidad, kahit bumaba yung tubig mula sa mga bundok o sa mga probinsya malapit sa Isabela. Pero pagka tiningnan mo kasi, di ba, mula sa video, mukhang stagnant yung tubig So, ewan natin kung kailan huhupa yan. So, yung sitwasyon ng mga residente na nakatira dyan, na naroroon ngayon sa gilid ng kalsada, paano sila natutulog?
paano sila nagkaroon ng tent? Anong ginawa nila? Ano lang, talagang dito lang, swerte na nga lang talaga na hindi umulan kasi kung umulan talagang kawawa, basang-basa talaga sila. Naglagay lang sila ng mga trapal, no, pinagtabi-tabi lang nila. May ibang bahay naman na pinatuloy sila, no? Doon sila sa may garahe ng mga bahay na medyo maluwag o malaki, kaya doon sila nakikisilong, no? In fairness naman, meron din silang parang kumbaga pagtutulungan ang mga magkakabarangay dito, kaya naman hindi nahihirapan din yung ilang mga residente na mas pinipili na lamang dito malapit sa kanilang lugar imbis na sa evacuation center manatili. Mon, kanina napag-usapan namin na si Chiki pala to, Mon. Kanina napag-usapan namin, no, na malaking bahagi ng Isabela nga walang kuryente. Anong perwisyo ang mga nakita mo na naidulot nito or mga nabalitaan mo? Ay nako, sobrang hirap, no, nung walang kuryente dito sa malaking bahagi ng Isabela. Actually, to put a figure on that, almost 27 towns and cities ang wala, no, out of 37 na bayan at lungsod dito sa Isabela. Yan yung either nagkakaroon ng power interruption in some parts of their LGU or totally wala talagang kuryente sa kanilang lugar. Pinipilit naman do itong ibalik agad o i-restore pero talagang pahirapan, kaya naman nagkaroon ng usapan ang provincial government sa yung mga electric cooperatives dito na unahin sana within this week na maibalik kahit papano yung mga supply ng kuryente sa mga ospital at saka sa mga munisipyo o city hall na apektado. Kasi ang pang-supply lang nila dyan ay tanging mga generator. So, dyan nagpupunta ang mga residente para makicharge, no? Ganun yung mga eksena. Kaya nga dito sa Cauayan City, meron tayong nakitang isang tindahan, abay mabenta yung generator set. Yung pinakamura, maliit lamang, aabot sa 6,000 pesos. Kaya na daw nun magpakuryente ng 2 ilaw at isang electric fan. Okay na daw yung kahit papano. Pero kung gusto mo na medyo malaki-laki at kaya makapagpakuryente ng aircon at isang refrigerator, nasa 16,000 pesos yan. Yung pinakamahal, na pati water pump, kaya na siguro, nasa 65,000 pesos naman. At nag-stock daw talaga sila mula pa nung bagyong Christine, pero ngayon lang daw halos na-release o nabenta lahat ng mga units dahil nga marami sa mga residente nangangamba dahil nga may mga sunod pang bagyo na tatama sa kanilang lugar. So kahit medyo magastos, kahit medyo mahal, pikit mata na silang bumili ng mga genset.